Alright, good evening guys, good evening mga boss. So ngayon, itong dinaanan namin, pakita ko lang sa inyo. So ito yung pinaka famous na kalsada dito sa Quezon. Ito yung Bitukang Manok. So ito nga, dumaan kami dito sa oras ng alas 12 ng gabi. So ayun, kasi naririnig ko sa iba, natatakot silang dumaan dito sa gabi dahil nga daw sobrang dilim. Hindi naman, kasi pangatlong daan ko na rin dito kumbaga pangatlong beses na akong dumaan dito na gantong oras. So nakakatakot siya pag iisipin mo, pag ikaw lang mag-isa. Pero pag may kasama ka naman, may nakakonvoy sa'yo, mawawala yung takot mo. Isipin mo na lang, mag-enjoy ka sa biyahe, kahit hindi mo makita yung paligid niya kasi madilim, pero maganda naman yung kalsada. Dahan-dahan ka lang kasi nga, siyempre, sa unang arangkada mo matarik, tas may mga kalsada na basa, kaya hindi ka pwedeng mabilis dyan. Dahil yung dalawang linya lang yung kalsada. So yun, so, yung sa mga hindi pa nakapadaan dito, so daanan nyo na kasi talagang mag-enjoy kayo dito at ma-experience nyo yung famous na kalsada dito sa ating bansa. So dito yan sa Quezon. So yun, habang binabaybay namin to, palabas kami, galing kami ng nito, galing pa kami ng Mindanao nito. So nag-enjoy lang kami sa biyahe namin kung hanggang saan man kami mapunta. Ito, tinuloy na namin to kahit gabi na, dahil may kasama naman kami. At yung kasama namin nasa likuran namin, na nakabuntod sa amin, first time nilang bumiyahe dito pabalik na Maynila, kaya sumabay na sila sa amin kasi nga daw para dire-diretso yung biyahe nila. So sila po yon, sila boss yung taga Bulacan, taga Marilao. Ayan, pagdating naman namin dito mga boss, mawawala na yung kaba mo kasi meron ng mga tao dyan, sila yung nag-guide sa inyo. Pag may makikita kayo mga naka-flashlight dyan na gumagalaw-galaw, senyas nila yan na pwede kang mag-go or pwede kang mag-stop. Pero sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy lang ang aming biyahe. Kasi na-tsempo naman kami nito na walang traffic yung sa unahan. At ito na nga, medyo malapit na nga kami dito sa pinaka ng Bitukang Manok, yung pinaka spot talaga nila na pwede ka mag picture na makita mo yung baba. Ta syempre may madaanan pa kami rito, yung kanilang pasyalan din dito sa Quezon pag dumaan ka rito sa Bitukang Manok. Or pwede ka rin magpahinga. So ayun nga, ito na nga kami. Ayan na, yung mas maliwanag dyan na ilaw. Yan, pwede ka mag stop over dyan. So, hindi na nakakatakot dyan kasi maliwanag, sobrang liwanag naman. Ito nga sa parte na yan, may konting lubak, kaya magdahan-dahan ka lang talaga. Ayun, saka pa may mga straight light na sa parte dito kasi nasa halos kalagitnaan na kami. Ayan. At sa oras na yan, meron nga kaming mga nakasalubong na mga nagra-rides. Ayan. Palabas naman sila dyan sa Bitukang Manok na yan. Galing siguro sila ng Maynila. Kami naman ay pauwi na ng Laguna, galing ng Mindanao.
Ayun oh. Napakarami ng mga nagra-rides dito. Ayan, sa parte na yan, marami ng mga sasakyan. Marami ng mga dumadaan kahit sa oras na yan ay alas 12 na mahigit ng madaling araw. Tsaka sa biyahe namin, walang kaba talaga sa akin dahil may extra tayong ilaw. Kumbaga meron tayong auxiliary lights at talagang pinapasadya ko yan doon sa 01 Moto kay Bus Arch para sa ating biyahe sobrang liwanag, walang kaba sa daan, para yung lubak makikita ko kaagad. Yan, tuloy-tuloy lang sa biyahe. At ito na nga mga boss, at ito na nga guys, pababa na kami rito. Ayan, pababa na kami dyan sa Bitokang Manok, or mas kilala sa Zigzag Road ng Quezon, at Bitokang Manok ng Quezon. Yun yung pinaka-popular niyang pangalan. So ayan, pababa na kami. Pagdating namin dito sa baba, so medyo nag-stop kami dyan ng konti gawa ng pinapauna mo na yung galing sa baba. Ayan, halos na sa kalagitnaan na kami nyan. Yung ibabaw nyan, yun na yung may nakasulat na welcome Quezon ba yun? Basta meron dyan na kasulat sa ibabaw na yan. At ito na, ayun na, tuloy-tuloy na kami dyan. So tuloy-tuloy na kami dyan, pababa, palabas doon sa kalsada na mismo sa National Highway na yan.
So ayun, no. Sa parte dito mga boss, smooth lang daan dito, walang lubak dyan. Yung may mga madadaanan ka lubak, yun yung sa mga umpisa. Pagpasok mo pa lang, yung arangkada niya, mayroong mga lubak-lubak ng konti. Maya-maya makikita rin natin yung mga lubak-lubak ng konti paglabas namin dyan galing ng Bitokang Manok Road na yan. Ayun na nga mga boss, nandito na nga kami. Ayan na, palabas na yan. Yan. Ayun na, at paglabas nga namin dito, medyo matraffic talaga yan, o at matraffic talaga sa parte na yan. Napakaraming sasakyan, napakaraming mga bus, napakaraming mga malalaking truck. Tapos mga boss, kung gusto nyo rin namang mga pasalubong, meron namang mga nagtitinda dyan sa mga gilid-gilid na yan. At meron din mga kainan, kung pwede, meron din mga kapihan. So ayun nga, ito, nag-umpisa na yung traffic dito at medyo matagal nga kami nakalabas dito gawa ng itong mga sasakyan na sa unahan namin. Kumbaga, kumuha pa talaga ng tiyempo para makapasok dyan sa mga yan kasi sunod-sunod yan eh. Bumper to bumper yung traffic dyan. Ayan na nga, ito na nga oh. Bumper to bumper, kaya kami pumasok na kami at pinagbigyan naman kami nito yung SUV na to. Ito, or Hilux ba yan? Tama, Hilux. Ayun nga, at pumasok na kami dyan sa gilid. At ayun na nga mga boss, grabe ang traffic dyan. Kaya dahan-dahan lang kami. Mga malalaking truck. Ayun yung sinasabi ko sa inyo boss, may mga lubak ng konti. At sa parte na yan, isang linya lang yung gumagana, gawa ng kalagitnaan. Yung inner linya, ginagawa yung mga yan. Mga bagong gawang kalsada.
So ayun lang mga boss. At maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, like sa aking YouTube channel. At pakiclick na rin mga boss yung notification bell para updated kayo sa aking mga video. So this is Jim Lauro Mix Vlog. See you next time mga boss. See you next time guys sa ating mga susunod na vlog. Maraming salamat ulit. Bye bye. Ciao.